guys! Good morning! So, magluluto ako ngayon ng beef steak. It's one of my favorite and my husband's favorites. So, yun lang. I'm gonna show you how to make it. Okay guys, this is the ingredients for beef steak. So I have here the beef. I already smash it by this wood masher, and I have a bowl and a black pepper, and I have aloha, soy sauce, and a half of lime. Usually, pwede rin kayong gumamit sa Pilipinas. Pwede kayong gumamit ng silver swan or dati puti toyo. Yung pamintang nabibili naman sa tindahan, okay lang din. Tapos, kung walang lime, kung walang lemon, kalamansi, katalo na. 'Di ba? So, ito. Umpisa na natin. So, I already smashed the beef. So, I'm just gonna transfer here at the bowl. Okay, guys. I'll just put down my camera here at on the top. So I'm gonna show to you how I make my beef. So I'm gonna open this baggie. If you wonder why it looks like different on the Ziploc bag, it's because I'm using a Food Saver bag, and much better if you use the Food Saver bag kasi hindi mapipreserve yung meat kahit ilang buwan pa yan sa freezer. So, nalagay ko na tong beef dito sa medyo malalaki yung slice niya. Hindi mo na siya uhugasan. Basta diretso na siya dito sa sa bowl. Kasi ito naman bago naman nila ilagay yan sa stand, sa grocery. They already clean up this beef. So, yan. So, ito naman ang ilalagay natin. Black pepper. Or you can use white pepper. Kung anong trip nyo. Ako kasi hindi ko tinatansya. Tinatansya ko lang kung gaano kadaming pepper ang ilalagay ko. Well, since may kami sa pepper, mas marami, mas okay. So, sa toyo naman, sa soy sauce, hindi ko rin siya tinatansya kung gaano kadami. Basta enough na makover yung meat. So, ganun lang. Alright. So, I'm gonna slice the lime. Slice ko lang siya. Since granite naman tong aming table, okay lang. So, ito namang lime, there's no, wala naman siyang buto, diba? There's no seed. So, okay lang yan. Ayoko ilagay yung buong lime kasi pag niluto mo na, magiging maasim, masyado na maasim. Half is okay. Halo-halo lang ng bongga. So, syempre, eto, after this, ma-marinate muna natin siya for 10 minutes. Or, yeah, 10 minutes. Marinate for 10 minutes. Or it's up to you if you like an hour. Much better kasi kumakapit talaga yung lasa niya. Sige lang. Haluin nyo lang siya ng haluin.
So, okay. Just leave it here outside, or I may leave it inside the fridge for about 10 minutes, and then I will be back. Alright, so you could see the second procedure after we marinate this. Okay? Sa beef steak, gusto namin yung medyo maraming sibuyas. So, I'm gonna slice it in the center. I'm gonna use this half. And then this one, I'm gonna put it back on the bag. Meron din naman kaming red onions here. Kaya lang, mas mahal siya compared sa white. And yung white, mas sweeter naman siya compared sa red. So, we're using the white one. It's up to you kung paano nyo ikakat yung yung onion nyo. Kung makapal ba, or yung tama lang, o yung... It's up to you. So, yan. Favorite kasi yan ng asawa ko. Before, hindi siya kumakain ng beef steak. Before, first time ko nagluto ng beef steak, he said, "Oh, yuck! Yuck daw." Yuck daw. Kasi ang alam lang yung pagkain, Mexican food, Brazilian food. So, sabi ko, before you say yuck, try mo kaya. Di ba? So, tinry niya one time. I cooked for him. And he said, "Oh my goodness, bakit hindi mo kagad sa akin pinatikim to?" Di ba, adik? Sabi ko, come on. Sabi ko, nagluto ako, pinipili kita. Sabi ko, tikman mo. Pero ikaw ang ayaw mo. So, hindi na kita pinush. Ngayon, nung natikman niya, sabi niya, oh my gosh, sabi niya, sige, kahit pakainin mo ako nito everyday, okay lang. Kasi nagustuhan niya. So, do you think it's enough na? So, well, okay lang siguro to. He likes more sibuyas. So, okay na yan. For those who don't know, sibuyas means, that's how we call it in the Philippines, sibuyas. In onions, I mean. Sibuyas. So, for those Filipino who grow up here, yan. Now you know, sibuyas. Medyo mahirap lang siyang i-pronounce. Pero, okay naman siya, di ba? So, he loves onion. So, dinamihan ko na ng onion para masaya. So, ito, niready ko lang siya. Kinat out ko lang para for the later on, hindi na ako magkakat. Kumbaga, after ng procedure, for the second procedure, dadagdag lang natin. We're gonna need oil. Any kind of oil. Kahit anong oil. Bahala kayo. So, I'm just preheating the pan. And I'm gonna add some oil. Hindi natin kailangan na palutangin ng beef sa oil. Natin inusok-usok ang ating kawali before nating ilalapag yung beef para madali siyang maluto. So, mas okay kasi kung meron kang pansipit sa beef o sa kahit anong lutuin.
Lutuin ko na siya lahat. Tignan na kami. Dalawa. Dalawa kami. So, yan. Luto na. Nawa na siya sa lagi niyang pinapago. Ganda na ng bag. Okay. Cover up. Cover the pan. Then, babalikan natin siya, okay? So, now it's boiling. Now it's boiling inside. Yan. Ito-turn, naman natin yung kabila. Turn naman natin siya. Itong beef na to nabili namin sa Walmart. I know walang Walmart sa Pilipinas, pero yan, doon kami namimili. So, okay. Yan. Masabaw, diba? Set aside. Yan mo lang. Kumulo. Kumulo ng kumulo. Until mawala yung sabaw. Okay? Okay, guys. After 5 minutes, ayan na siya. Ganyan na yung result niya. So, I'm just gonna turn this on the other side. Turn on the other side. I just cook this in the low fire. Ayan na po ang aking beef steak. And then we can add now the onions. Here's the onions. I'm gonna spread it on the top. Para while the beef is cooking, the onion is also cooking. Right? Okay. Ito na yung pinakagulay niya. Kaya dinamihan ko na. So, okay. Cover up again. And leave it there. Guys, this is how it looks. My beef steak. Wala siyang sabaw. Kasi hindi ko inad yung yung pinagbabaran. So, yeah, okay lang. Hindi naman mahilig din sa sabaw yung asawa ko. So, I still have the Korean noodle soup. Yung parang Lucky Me sa atin. Pero ito is spicy. Masarap siya, in fairness. Binili ko, siya, parang naka-sachet din siya, katulad nung sa Lucky Me. Naka-sachet, tapos, yan. Marami siya masyado kagabi, kaya hindi ko natapos, hindi ko naubos. Nilagay ko sa ref, tapos, ininit ko sa microwave. Yan na siya. Yummers. Okay, sige guys. Okay guys, kakain na muna ako.